Siya na, si Kristo na ang susundin natin. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 3, ano sinabi niya? Filipos Kapitulo 3, versikulo 9. Ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwirang sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ng buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi na sa pamamagitan ng kautusan. No? Hindi na sa pamamagitan ng 10 utos ang ibinigay ng Diyos. No? Na katuwiran, na buhat sa Diyos, hindi na yun. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan, tanong. Pwede namang sundin yung 10 utos eh. Ayaw mo yun? May 10 utos ka na, may pananampalataya ka pa kay Kristo. Pwede ba yun? Pwede kaya yun? Hindi maaaring magkagayon. Bakit? Hindi mo pwedeng pagsamahin sa 10 utos at yung pananampalataya kay Kristo. Bakit? Sinabi na nga ni Apostol Pablo yan, walang masumpungan sa Kanya. Bakit walang masumpungan sa Kanya? Na katuwirang Kanyang sarili sa makatuwid bagay sa kautusan. Bakit sinabi niya yun? Kundi yung katuwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo lang. Versikulo 10. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng Kanyang mga kahirapan na ako'y natutulan sa Kanyang pagkamatay. Kasi hindi natin makikilala si Kristo pagka pinagsama natin yun. Kinakailangan alisin muna natin yan. No? Yung kinakailangan, wala munang masumpong kautusan sa atin. No? Kundi yung pananampalataya natin kay Kristo. No? Kasi yung kautusan, gumagawa ng galit yan. Pag sinabing gumagawa ng galit, ano sinabi ni Apostol Pablo dyan? Santiago 1, versikulo 19. Ano sinabi niya dyan? 20. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Diba? Kaya hindi mo pwedeng pagsamahin yung 10 utos at saka yung pananampalataya kay Kristo. Hindi mo pwedeng pagsamahin yan kasi yung kautusan gumagawa ng galit yan. At yung galit na yan, hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Hindi pwede nang pumatay. Wala nang kautusan Pwede nang magnakaw. Pwede nang gumawa ng larawang inanyuan. Pwede nang hindi magsabat. Pwede nang hindi magsabat. Pwede na kayo. Dahil wala nang kautusan. Ano yung sinabi ni Apostol Pablo dyan sa Roma 6? Ano yung sinabi niya? Versikulo 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi ba ganun yung nalalaman tayong lahat na mga nabautismuhan? Tayo ba nabautismuhan ba? Kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa Kanyang kamatayan. Di ba? Lahat tayo nabautismuhan di ba? Tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na magulit sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama ay gayon din naman tayong makalalakad sa panibagong buhay. Pag sinabing bagong buhay, hindi na yung dati. Hindi na tayo doon sa dati. Diba? Hindi na tayo doon sa dati. Kaya nga sa mga sulat pa nga lang ni Propeta Mikas ano yung sinabi niya doon? Tignan natin yung sa mga sulat niya. Ng ating pong Propeta Mikas. Sa Mikas 6, versikulo 8. Ano sinabi niya dyan? Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan
at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Yung 10 utos, walang kaganapan yan. Sa totoo lang. Ang sinasabing Oh. walang kaganapan. Paanong walang kaganapan yan? Kaya nga huwag eh. May gagawin ka ba? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Pag sinabing huwag kang gagawa, may magaganap bang paggawa ng larawang inanyuan? Wala. Pag sinabing huwag kang papatay, may magaganap bang pagpatay? Wala kang gagawin yan eh. Walang kaganapan yan. Pero doon sa kautusan ni Kristo, yan yung sinasabing, hinihingi ng Panginoon, gumawa na may kaganapan. Diba? May kaganapan. Paano ka mahahabag doon sa kapwa mo? Sa pamamagitan ng kautusan ni Kristo. Paano? Magawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa pamamagitan ng pagbigay doon sa taong nagugutom mo. May magaganap ba doon? Meron. Kahit nagugutom ka na, kahit kakainin mo nila, no? Meron kang makitang nagugutom dyan na paslit yan, no? Oh. Ayun sinasabi, share your life. Diba? Na ibibigay mo yung buhay mo dun sa iyong kapwa. Gaya ni Kristo na ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa atin. Diba? Na ibigay niya yung buhay niya dahil sa atin. Sa paanong paraan din naman natin na ibibigay yung buhay natin sa ating kapwa. Diba? Kakainin mo na lang, oh. Ikabubuhay mo yun, oh. Diba? Naibigay mo pa din, oh. Diba? Yan yung may kaganapan. Ano pa? Ibigin ang kaawaan. Naawa ka dun, eh. Kaya mo binigyan, eh. Ano pa? Sinabi yan, lumakad na may kababaan. Diba? Hindi mo iniisip yung sarili mo. Kahit magutom ka. Diba? Yan yung hiwaga ng Diyos kay Kristo, yung pananampalataya po natin kay Kristo. Pero 10 utos, walang magaganap dyan. Diba? Sa practical nga lang, eh, para nga mapigil mo yan. Diba? Na para hindi ka makapatay. Pag galit na galit ka sa kapwa mo, anong gagawin mo? Sa practical na lang, oh. Anong gagawin mo? Itutulog mo na nga lang. Diba? Para hindi mo lang siya mapatay. Pero sa totoo lang, lahat tayo naging mamamatay tao. Sa paanong paraan? Tayong lahat nangapuot. Diba? Napuot tayo eh. Sino ang hindi mamamatay tao? Lahat tayo naging mamamatay tao. Si Kristo lang ang hindi. Bakit? Dahil ba sumunod 10 utos? Kaya hindi pumatay si Kristo. Sumunod 10 utos. Malaking kamalian po yan. Bakit? Ano ba si Kristo? Matuwid. Ano sinabi dun sa kautusan? Kung bakit ginawa yun? Tingnan nga po natin. 1 Timoteo. 1 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 9. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid. Ano ba si Kristo? Matuwid siya, di ba? Di hindi ginawa para sa kanya yan. Porque ba hindi siya pumatay? Sinunod niya na yung 10 utos. Yan ang sabi nga ni Apostol Pablo, no? Huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Hindi pumatay si Kristo eh. Sinunod niya na yung 10 utos. No? Ano yung sinabi doon sa Hebreo? Hebreo 4, versikulo 15. Ano sinabi diyan? Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Hindi sinabing hindi nagkasala, Iba yung hindi nagkasala sa walang kasalanan. Bakit sinabi na siya'y walang kasalanan? 2 Corinto 5. Ano yung sinabi dyan? Kung bakit siya'y walang kasalanan. 2 Corinto 5, versikulo
20 hanggang 21. Ano sinabi yan? Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos sa pamagitan namin. Kayo pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo makipagkasundo sa Diyos. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanyang katuwiran ng Diyos. Ano pala si Kristo? Hindi nakakilala ng kasalanan. Eh ano ba yung 10 utos? Para saan ba yun? Bakit ginawa yun? Pagkakilala ng kasalanan. O, di ba? Kaya hindi porke hindi pumatay si Kristo, hindi siya nangalunya, no? Nagsabat siya, no? Ay sumunod niya sa 10 utos. Hindi po yun ang sinunod niyang kautusan. Hindi yun. Kaya nga, unawain po natin yung kalooban ng Panginoon. Huwag tayong maging mga mangmang. Hindi porke utos, kautusan. 10 utos na yun na sinunod ni Kristo. Kaya kailangan alam natin ang kautusan kasi pag hindi natin alam yan, sinumpa tayo. Diba? Eh, matuwid siya Ni hindi nga ginawa para sa kanya yun Diba? Tapos tayo, sasabihin natin, sinunod niya yun. Diba? Ano tayo? Marunong pa sa Diyos. Diba? Hindi ganun. Hindi yun ang kalooban ng Panginoon.